Rhea Gold, pare. Okay, now I think we have to put the period in that conversation. Kasi eto na yun. Serious block na talaga. Both of these teams, buhos o ubos. What's gonna happen in this game number 1? Casters, please take it away. Here we go. For game number 1, sabi nga, di ba, ito na yung pinaka, lane-centric na match-up or line-up na ginawa dito na, or sagot ng Leon. I think maganda ginawa naman nila. Again, nakakita sila ng glue. Ano bang sagot sa glue? Kari. Parang sagutan yung ginawa nila dito and I think it will work out well. So let's see what's gonna happen here dito sa ating laning phase. Especially to mid. Oh, that is an early flicker. Bert, grabe yung Void Crystal kasi ng Eve. Hindi mo pwede maliitin yun, men. Kapag tumama yun, the bonus movement speed allows the Eve na bumanat pa ng isa. And minsan yun talaga yung nakakakuha sa'yo eh. Yeah, even with the reduced range, kahit na napababa yung move speed, tatama pa rin yan. So hindi mo pwedeng maliitin. And so far, I would say na they are in a very good spot to hold it. It looks like yung mid lane, again, just non-stop diving. I like what they're seeing here. Non-stop aggression. Kailangan gawin ng Leon para makadagdag ng konting edge sa kanilang side. And so far, for Leon Esports, they are able to at least try to survive. Pero grabe naman yung damage na nanggaling dun sa puncture banat ni Zora. May something talaga yung Lancelot ng early game. Actually, that's the real deal eh. Kasi tinanggap mo na yung lahat ng sakit, diba? Na-inform mo na, uy, hindi na pwede umasim itong mga to. Binuhos na sa aming dalawa. So sabi ni Isaac Zora, ayan, ako na bahala. I got you, friend. They did it. And I think they're doing very well. Again, para sa Leon naman, all they're doing is waiting for YSS eh. Yung Kari, basta wag yan mamatay dyan. Sige, ikaw na bahala dyan. He's gonna be fine. Feeling ko nga status quo lang yung gold lane eh. Pareha silang gold lane na late game marksman, Kari and the Claude. Parang parehas nilang gusto na, sige mag 1v1 na lang tayo dito. Though may slight advantage atang nakuha yung Kari doon. Kenny, still very low HP. Pero makakatakas naman ata si Jinzu. Madadali pa dito ng bangka. Bright goes down. At wala na makukuha pa dito si Zora. Yeah, that's just what happens. Pag sa early game, wala kang choice as a Kalea player talaga. Like, wala kang choice kundi talagang tiisin habang humahampas ka. Hindi mo pwede cancel yung ano mo eh. Yung normal, yung empowered normal mo sa Surge of Life eh. Kaya nakaka-heal ka ng tropa mo, pero ikaw yung alay. Alay nga sila ngayon as they are gonna be conceding the first turtle of the game. Na umaabante naman ngayon sila Jinzu. Sabi niya, water, bilisan mo konti. Kailangan lamang ka sa level. Kailangan lamang ka sa XP dito ka sa Lancelot ng kalaban natin. And just like that, Leon Esports may maliit ng kalamangan. Ang nakakatuwa dito ay YSS to. When you get an early game lead sa isang YSS, malaking tulong to, especially up against a Lancelot. But look at that! Tapos na eh. It is what it is. Na dark ka. Y'all got bursted, son. And yun na nga, yun yung advantage na sabi mo nga, kailangan halos lahat ng gold mid laner ngayon. Kailangan pwede kaya mo mag-lunox. Kasi pag tumayo yung kalaban mo, lalo pag Eve pa, talagang mabibigyan mo ng malala. At yung Eve na na-burn din, yung kanyang real-world manipulation during that 1v1. Pero ito na, sinabihan, flicker burn mula dito sa Phobius. At mukhang mamamatay na si Bangkay. What an outplay, honestly. Simple lang pero rock. As in, that's exactly what it is. Di yata siya handa na ma-flickeran. And sa mukha. And ang problema doon, parang sanay na sanay itong si Juviano makipaglaro sa mga glue. Parang planadong-planado. And I guess, medyo na-funnel yung draft nila sa direction na yun. Parang wala nang choice kundi mag-glue talaga. Pero again, because if you get punished there, heavy kasi ubos yung yung outer turret energy shields dun sa baba. At 300 gold din yan, hindi mo mapupulot yan eh. And giving the Phobius a kill plus turret plating gold, ibig sabihin nito talagang kukunat na for the upcoming turtle fight. That is the second turtle of the game. At si Bangkay ay nakasapi na naman. But in a 2v1 scenario, makakatakas nga ba? No, flicker palayo. And that is a very crucial flicker, Rockhart. Walang flicker yung blue sa upcoming turtle fight natin. Yeah, that's gonna be a big problem. Although mayroon naman silang pwedeng iganti dun sa gitna. Although out of range sila in real world. Dapat ako naman Jinzu. That's what going down. Again, Zexaura getting those kills in. Pero again, may sagot naman. Juvian, ang ganda talaga ng Phobius sa matchup na to. I agree. Ang ganda ng pasok ng Phobius. And once again, turtle secured para dito sa Leon Esports. The YSS is getting the farm na kailangan niya. And so far, on track ang Leon Esports for a very early mid-game power spike dahil yung last two objectives ay nasecure din nila. Parang wala kasing makapigil sa kanilang bumasag ng mga torre tulad nito, Juviana ngayon.
medyo malaki na ang agwat kay Bangkay. Although si Bangkay naman, again, just giving away 1 kill. Pero again, madami din siyang na-miss out na waves. Pabasag pa yung torre niya doon sa baba. That's so early, by the way. Jinsu on the mid. Again, forcing Kenny dun sa mga brilliance niya is just normal. I think that's just... Parang yung mid lane dito ng Team Zone built to just absorb this non-stop. Oo. Tsaka tuwing may dark ata si Kuya Kenny, pinapasok niya talaga dito si Agi eh. Talagang pinipuwersa niya na mag-real world manipulation. And in terms of cooldown economy, malaki-laki yung nawala sa side ng Leon Esports, no? Naglabas sila ng ulti dito ni Jinzu for the Brilliance, pero wala pa naman kasing big objective. Okay lang kahit magpato kayo. It's still around 1 minute before the next big objective, which is the last turtle of the game as well. Last 2 turtles ay na-secure na nga ng Leon Esports, which means that Team Zone, no, kailangan talaga na makabawi. Interesting kasi yung top gold natin pala sila Madge, no? Ba? So, getting the advantage there, obviously hindi na pwede mag-duel ang isang shots early, pero Bangkay, Oo, nako, Bangkay, low HP once again, goes for the split, pero dinadaganan pa rin at nakakasapi. It is a 4v2 scenario. Hindi nila binabanatan dito si Agi, pero na-realize nilang kaya naman pala. And that's gonna be Bangkay going down. Real world na gamit na nga rin. Of course, nandyan na rin yung Tidal Strike, pero hindi na makakatakas pa si Bright. Puncture palayo para dito kay Zora, and that's going to be a trade na pinanalo ng Leon Esports. this just enhance ang ating resident blue analyst. Ano kaya ang iniisip? Ano kaya masasabi mo dito? Pwede ba magsalita si Hans? Pwede, di ba? Gusto ko makita, kasi kanina ko nakita si Hans eh. Grabe na, parang dami yung gustong sabihin. Ah. Pero, legit naman. Legit Wala. kasi nahihirapan talaga si Kuya Bangkay ngayon. Sana makakuha siya ng pro tips. Kasi talagang bugbog eh. Oo. I mean, it's really hard, no? Ang dami niyang tinatangke doon. Pero it seems na ang turtle ay mapupunta pa rin sa kamay ng Leon Esports. Pero delikado ngayon dito si Water. At mukhang isusunod na nga dito yung focus. Pero napakakunat niya. The sustain is real na nanggagaling dito sa demonic force. Pero doon sa likod si Agi ay babagsak. Tatalon naman. Unli dunks dito. Akala mo si Michael Jordan with a flu game. At babalik pa rin siya. Ang dami na niyan tinangke, pare. Makakatakas pa ba siya? Pre-tigil mo na. Napapagod na ako. Itigil mo na yan! Grabe ka naman, Jubiana! Oh my goodness! Grabe, no? Grabe yung sustain pala ng Phobia sa lagay na to. Pero again, because nga, sa napaka-laking lamang na nakuha niya maaga pa lang. Siguro yung spellbomb, na-build up niya na maaga pa lang. Oo. So, overall, hindi pa rin yung sapat para pala pigilan yung Team Zone. Pare, walang malakas sa apat, pero Wala nakailang talaga. dakdak siya dun. And looking at the items, man, wala nga siyang war axe eh. Wala pang war axe yun. And I don't think he will build a war axe. Medyo na-nerf na kasing war Full axe tank na papasok no? dito sa M7. Oo, full tank na to. And looking at the dominance ice na ni Rush build dito ni Juviana, napakatalino niyan by the way. Ang dominance ice ngayon with its new passive. Kapag mas madami kang pinapasok, mas makunat. And nakita natin yan in action. Nako, masamang ano yun ha. Masamang harapin itong si Joviano pag ganyan pala yung kagamitan. Actually, he might just start building Immortality here soon. Alongside maybe Antikiras. Tapos baka goods na siya. Oo. So that is looking very good. At least for Leon, despite losing out on that team fight, naku, sumakay. Uy, kamuntigan na. Ako, nahuli pa rin. Pero makaunay nila si Juliano doon sa may bandang likod. Bangkay nasa loob ng real world manipulation pero makakahanap naman ng sapi. Binalik doon sa mga tropa niya. At mukhang natutunaw na nga si Juliana mula dito kay Kay. Isusunod na yung high loss. Isang banat na lang. That's a double kill para dito sa Claude. At makakatakas na. I-ring na ang bell. Dalawa ang makukuha ng Team Zone. And walang sagot, there was no one that actually fell. I guess that goes to show yung sustain din na kayang gawin ng line of Team Zone despite medyo madami silang squishy targets, no? Yung mobility ng Claude, yung, again, the brilliance being used by Kenny and the perfect timing. Tas si Zexark talaga napaka-likot. So, ang hirap pala nilang patumbahin. Si Bangkay lang talaga yung logical target pala dito, no? Oo. And Bangkay is doing his job. Nabugbog man sa laning phase, parte pala ng trabaho ang pagpapabugbog. And doon na natin makikita doon na kahit nakalamang ng early game ng Leon Esports, nabawi na nga rin ito ng Team Zone. Now with, honestly, equalized ang kanilang gold. Not bad. Itong si Bangkay, parang 90s action protagonist sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Pangalanan natin si FPJ, The King. si Daking. Si Daking pala to eh. Nagpapabugbog lang sa simula. Buti hindi kulang na lang. Leather jacket or no? Pero kita mo naman sa team fight, I think matalino yung Team Zone dito, fighting outside the real world. Di ko alam kung
yung galaw ba nilang pag-iwas or si Agi ba yung placement niya. Pero so far, may sagot agad. Cut muna ang replay natin. And kita mo naman, hindi sila makapush din sa harap basta-basta. Oo, napakasakit na rin kasi talaga ng zone advantage na mayroon dito ang Leon Esports, especially with the real-world manipulation. Pero with this Lord push down in bottom lane, mukhang magkakaroon muna ng slight 1v1 doon sa may bandang itaas. At lumalaki lamang ang control ng Team Zone around the map. Hindi makakabangga sa inhibitor turret, and that is a job well done para sa Leon Esports sa pagdepensa ng kanilang base. That was a beautiful defense. Pero again, non-stop aggression pa rin ang pinapakita ng Dream Zone. I expect them to keep doing this. Medyo mahirap din pumwesto as a carry, kaya hindi ko din mas sila match dito. Pero look at that, nakahuli ng isa. And si Bright hindi na makakatakas pa. Aside from Bangkay, si Bright pa pala yung magandang target din. Oo, and hindi talaga kasi nagse-second guess ang side ng Leon Esports. The moment na may makita sila na target na nasa may bandang harap, wala silang paki kung gaano kakunat ito. You just go for it. And siguro yan din yung masaya kapag may carry ka. Kaya siguro nila pinik din yung carry kasi like harapan kung sino nasa harap. Kung tayo mag-backline, hindi naman natin maabot yung backline eh. Ito pa natin iisipin kung sino nasa harap, barato na lang natin. Oo. And again, pag nag-fall yung frontline nila, pag si Bangkay nawala, parang hindi naman kaya ni Bright humarap no? So, it actually makes a lot of sense. So, I think in that scenario, ang Team Zone win condition dito maging mas proactive. Sila yung dapat pumitas kasi pag again, madaling mangtunaw ng frontline tong Leon eh. Oo. And I think they have been trying, no? Nakikita naman natin na tumatalon-talon si Bright. And sa totoo lang, isang malaking threat na rin tong Claude na to. Is more of a threat against the carry, I would say, dahil AOE yung natatama ng Blazing Duet. Now, with the pickup on the Malefic Gun as well, pero yun na nga, may nadala na doon sa may bandang likod. And the Blazing Duet! Onto the carry! Naubusan ng aura sila, Madge. At mukhang inuubos na rin yung bandang harap doon dahil si Bangkay babagsak na. Isusunod na nga rin ata dito si Bright. Yung sustain mula dito kay Jinsu. Nabubuhay pa rin siya. Si Kenny na ata isusunod nila. Pero double kill na para dito kay Water. Pero may ganti naman si Zora, si Agi. Kanya nahanap. Make that a triple mula kay Water. And that's gonna be the YSS securing the power spike by mid to late game. Yun ang nakakalimutan yata dito ng Team Zone. Sige, tanggalin niyo yung carry namin. Oops! Si Water pala, yung main carry talaga ng lineup na to. And buhay na buhay siya sa teamfight na yon. And looking at this YSS, no, ito yung dual carry lineup talaga na katulad ng sinabi mo, may secondary damage dealer kasi pare. Yes, you are able to burst down Lamaj with the Blazing Duet na Sinolo, by the way. Buhay pa rin eh. Yan, I mean, Water at this point is more of a threat than the carry. And with a Wind of Nature na hawak na ngayon ni Lamaj, hindi na ulit pwede gawin ni Kayon. That's true. Siguro kung madaming minions kanina na pwede siyang lifestealan, pwede. Pero sinolo nga eh. Sabi mo nga, di ba? Solo lang yun. So, I think you will not be able to get much trade. Yung value ng Blazing Duet harap-harapan against a carry, talagang nerf malala. So, abangan natin yan kung pwede pa magkaroon ng magandang duelo. Itong si Lamaj. Pero for sure, hindi siya problemado kasi ngayon sila naman ang umabante sa jungle ng Team Zone. And buti nga nabanggit mo yan, Rockheart, dahil lamang talaga si Lamaj yan, especially with that Wind of Nature. At ngayon pupush na rin sila dito sa may bandang mid lane. Naagaran din lang namang natunaw. Real world manipulation na gamit na rin doon sa likod. Here comes Ultimate coming in from Bright pero makakatakas din. Abi, bumabanat pa rin si Agi at hindi yata masasapian ng Blue. Isang tore na ang babagsak. Pero sa taas pala ay may kaganapan pang mangyayari. What a trade mula sa Team Zone. Nawalan man sila ng inhibitor turret sa baba ay may trade naman pala sa itaas. Nauna pa yung Torres sa taas mabasag. Si literal si Sir Aura talaga, si Zaura farming talaga eh. And so far, I would say na they're doing a good job of splitting up kasi parang lugi nga sila pala pagharapan kasi Lancelot yung jungler nila. Oo. And wala rin kasi atang makakasagot masyado sa mobility ni Zora dito. Bukod na lang sa YSS. But if sasagot yung YSS sa split push na ipapadala ni Zora, mawawala naman ng secondary carry ang side ng Leon Esports. And yun yung siguro solusyon ng Team Zone sa problemang hinahatid ng Leon. Yun nga ba ang magandang solusyon? Though, I think ang hirap din pag nagpahabol naman si Zaura. Tapos, okay. Sabi ni Kenny, si Kay, hindi ako may nahabol. Talaga ba? Okay, sige, bigyan natin. And they could actually end up having -1, -2. Wag lang ma-1 mabilis si Agi tsaka si Lamaj. Oo, si Lamaj yung isa sa mga pinaka-importante talaga for Leon Esports as of now.
Now, mapunta tayo sa punto na kapag nabatay yung carry agad, malaki ang tsansa na manalo dito ang Team Zone. And I think it's up to Leon Esports to provide space para sa carry na to. And ang good news naman, pagpasok natin ng late game, pare, hindi naman kailangan ng carry ng madaming space. Kasi kahit sinong nasa harapan, as long as hindi siya nasa stun, kaya talagang birayin hanggang mamatay. Tsaka alam mo, technically, sarap ng buhay nila Madyan kasi yung focus mo nandun sa real world, nasa na ba yung rumaras ang kabayo, yan na nga, okay tama naman, si Jin doon nasa harapan, Oh. and si Bright mapapasama yata. Right? Looking for the Tsunami Slam. Nakahanap na nga ng isa. Pero ito na yung bangka. Tatama sa dalawa. Napakasakit. Pero makakatakas naman natin. Si Si Water, si Bang kaya babagsak. Jumiana sumunod na. At mukhang papasok pa nga dito. Si Zora. Aura farming na nga ba? Si Jinzo babagsak sila Madge. Makakatakas. Win of Nature. Pop! At nabanatan pa. At parang ganun lang. Ay naubos yung 5 sa Leon Esports. Yun ang sinasabi natin. Ang nagulat ako, may blazing duet pa si Kay doon. And parang pwede niyata nilang tapusin itong game number 1. Ganun lang. That was relatively quick. Expecting ko na mag 20 minutes yun, pero game 1 is going.